tayo ay dumako na sa ating pag-aaral sa Tanan Diyos at minsan pa tayo yumuko na lang at manalangin. Mag-pray muna tayo. Lord, salamat po Panginoon sa gabing ito sapagkat tunay nga po muli kami po isama-sama na nagpapakumbaba at naninikluhod sa inyong harapan. Patuloy po Lord na kami po inyong pangunahan at gabayan sa aming pong pag-aaral at pakikinig ng inyong salita. At I believe, Father God, yung mga salita, Lord, muli na aming pong pagbubulay-bulayin, ito po ay maging kalakasan, pagpapala sa buhay ng bawat isa po sa amin, even po sa mga makapanonood sa social media. Salamat po, Lord. We back to you all honor, all glory, all praises in Jesus' mighty name. Everybody says, Amen and Amen. Okay? Sa gabing ito ay ang ating tatapikin ay may pamagat na about our great deliverer. Alam nyo, ang pinakadakila na talagang tagapagpalaya. Alam nyo kasi habang ang tao ay nasa ilalim ng sanlibutan ito, nabubuhay sa mundong ito ay talagang napakalakas ng impluensya ng kapangyarihan ng kadiliman, ng kapangyarihan ng kaaway. Kaya kayang-kaya niyang kontrolin ang bawat isang tao, anuman ang estado, anuman ang kalagayan sa buhay. But the moment na ang tao ay tunay na nakakilala at tinanggap ang ating Panginoong Jesus, ay talagang mararanasan niya talagang meron siya talagang great deliverer. Ang tao ay hindi kayang baguhin ng relihiyon, ang tao ay hindi kayang baguhin ng kahit sino paman, pero walang ibang po pwedeng bumago sa kanya maliban sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga siya yung tunay na great deliverer. Kaya yan yung ating topic ngayon. Kapag sinabing deliverer, ito ay tagapagpalaya, tagapagligtas, itong walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya napakahalaga mga kapatid na kung paano tayo nakakilala at tinanggap si Jesus Christ bilang personal Lord and Savior ay talagang pahalagahan natin ang ating Panginoon. Talagang bigyan talaga natin sa talagang best time, best effort sapagkat siya talaga yung tunay na sandigan natin ng ating mga buhay. Okay, number 1 point, He delivers sinners from sin bondage. Ang ating Panginoon Kristo, siya talaga yung tunay na talagang tayo po talaga ay inililigtas niya sa mga makasalanan mula sa pagkaalipin sa mga maraming bagay na po pwede tayo talagang mapasama sa ibabaw ng mundo. Sa pamamagitan ng ating Panginoon na talaga ay tayo talaga niyang ililigtas sa lahat ng uri ng kasalanan sa ibabaw ng mundo. Yan ang talagang napakalaking po pwedeng gawin ng ating Panginoon Kristo sa ating mga buhay. Kaya nga doon sa Luke chapter 4 verse 18 to 19, ito yung lagi natin dinideklara every time pag Sunday kapag ako'y bago mangaral. In the book of Luke chapter 4 verse 18 to 19, the Spirit of the Lord is on me. He has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to release the oppressed, to proclaim the year of the Lord favor. Kapag ang Espiritu ng ating Panginoon ay sumaatin, tayo palalayain niya sa lahat ng pagkaalipin, sa lahat ng kabulagang espiritual. Tayo palalayain niya sa maraming bagay ng pang-aalipin sa atin ni Satanas. Sapagkat yun ang gagawin ng Panginoon Kristo sa bawat isang tatanggap ng Espiritu ng ating Panginoon at patuloy talaga makakaranas ng kalayaan. Makakaranas talaga ng isang panibagong buhay, isang panibagong sitwasyon sapagkat mararanasan niya ang tinatawag na God's favor, God's freedom. Kaya magkakaroon siya ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya napakalaki ang advantage na mararanasan ng isang tao na tunay, nananalig, kumilala, tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Because He is the great deliverer. Kaya ito po yung ating patuloy na ipinapakilala, ipinahahayag sa bawat pagkakataon na tayo po ay naghahayag ng mabuting balita sa lahat ng tao, sa bawat lugar, sa bawat tahanan, bawat pamilya. Itong ating Panginoong Hesukristo, the Son of the Living God. Second point,
He rescue us from the power of darkness. Siya po yung magliligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman. Sapagkat habang ang tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kadiliman, siya yung tao na alipin, siya yung taong kontrolado, siya yung taong walang magiging maayos na buhay. Laging pawasak, laging pagulo, laging talagang ang buhay talagang magiging miserable. Pero the moment na ang tao ay kumilala at sumunod sa ating Panginoon, sumurrender, mararanasan niya ang pagliligtas ng ating Panginoon sa kadilimang bumabalot sa kanyang buhay. Ano ang sabi ng Colossians chapter 1 verse 13? For He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves. Makikita po natin na ililigtas niya ang mula sa kapangyarihan ng kadiliman ang bawat isang taong nagsuko, sumunod, sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya ito yung mararanasan ng bawat isang taong alipin ng iba't ibang uri ng kadiliman, ng buhay kasalanan. Mararanasan niyang ililigtas siya. Mararanasan niyang hahanguin siya ng Panginoon mula sa isang masalimuot, magulo, madilim na buhay patungo sa isang kagilagilalas na buhay na walang iba kundi sa kanyang pananampalataya at pagkilala sa Panginoon, magkakaroon siya ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Yan po ang magiging great impact sa buhay ng isang taong tunay na nagsuko, tumalikod sa kasalanan at nagpapatuloy sa ating Panginoon. And then third point, He gave Himself from the present evil world. Ibinigay ng ating Panginoon Kristo ang kanyang buhay. Siya'y namatay sa krus para sa bawat isang tao at higit sa lahat sa mundong itong napakamasama sa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Sabi ng Galatians chapter 1 verse 4, who gave Himself for our sins to rescue us from the present evil age according to the will of our God and Father. Ibinigay niya ang kanyang sarili para tayo iligtas sa napakagulo, napakasama na sanlibutan ito dahil ito'y kontrolado ni Satanas sapagkat sa pamamagitan ng kalooban ng kanyang amang nasa langit. Kaya napakapalad po natin sapagkat isa po tayo't napabilang sa mga kinahabagan, tinawag ng ating Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Kaya po tayo ngayon ay narito at patuloy na talagang nag-aaral. Patuloy po talagang nagpapakalalim sapagkat para maunawaan po natin ang magagandang plano ng Diyos sa ating mga buhay. Sapagkat mapalad tayo, nakilala po natin ang pinakadakilang tagapagpalaya sa lahat ng bagay, lalo't higit sa gawa ng kaaway, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. And then last point, He delivers us from every evil works. Tayo po ay inililigtas niya sa bawat masamang gawain na ginagawa ni Satanas sa ating mga buhay. Walang ibang po pwedeng gumawa niyan kundi ang ating Panginoong Hesukristo na tinanggap natin at namatay sa krus at ating kinilala bilang Panginoon, tagapagligtas ng ating buhay. Ang sabi po ng 2 Timothy chapter 4 verse 8, kakamtan ko na ang korona ng pagkatagumpay at sa araw na yaon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang magpuputong sa aking korona, hindi lamang sa akin kundi sa lahat na nananabik sa muli niyang pagparito. Ito yung sinabi ni Pablo, nakakamtan na niya ang korona ng pagkatagumpay sapagkat ang makatarungang hukom ang magpuputong sa kanya. Walang iba kundi ang ating Panginoon sapagkat siya napatagumpayan niya ang lahat ng gawa ng kaaway sa pamamagitan ng tulong ng ating Panginoon. Kanya nang i-receive ang eternal reward, eternal crown na mismo ang magpuputong sa kanya walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ito po yung mararanasan natin mga kapatid sa darating na panahon. Tayo po'y meron tatanggapin na gantimpala. Tayo po'y may tatanggapin na korona mula sa ating Panginoon. Lahat ng ating pinagpagalan, lahat ng ating pinagtiisan, na tayo po ay nagtiis, na tayo po'y lumayo sa kasalanan at nagpatuloy na maglingkod at sumunod sa ating Panginoon. Sa darating po na panahon,
ang corona po at ang reward ay tatanggapin natin mula sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya napakapalad po natin sapagkat tayo po ay kumilala at tumanggap at tayo po'y na-born again at may naasahan po tayo na walang iba kundi ang ating great deliverer, na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ang nagliligtas sa atin mula sa mga kasalanan at umaalipin sa lahat ng uri ng kasalanan. Siya po ang nagliligtas sa atin mula sa kapangyarihan ng kadiliman at siya po ang nagbigay ng buhay para tayo po ay tulungan sa napakasamang sanlibutan ito. And then last point, siya din po ang nagligtas sa atin at nagliligtas sa atin mula sa lahat ng gawa ng kaaway. Kaya napakapalad po natin sapagkat tayo po ay merong tunay na Panginoon at talagang great deliverer sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya po mga kapatid, patuloy na tayo po ay talagang masugid, na talagang magpatuloy, maging tapat, at talagang patuloy po talaga na ibalik natin lagi ang papuri, karangal at kadakilaan sa ating Diyos Ama sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Tayo po ay sama-samang tumayo at tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa oras na ito, Father God. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan sapagkat napakapalad po namin, sapagkat meron kaming nakilala na Panginoon na nagbuwis ng kanyang buhay at nagtikis ng kanyang dugo mula po doon sa bundok ng Kalbaryo. At pagkatapos po noon, siya po'y muling nabuhay at siya po ay nangako na sa kanyang pagbabalik, isasama kami kung saan siya naroon. Salamat po, ito po'y inaasahan po namin sapagkat ang buhay po namin sa ibabaw ng mundo, it is temporal, Panginoon. Meron po nag-iintay na dalawang klaseng buhay sa kabilang buhay, eternal punishment at eternal life sa piling ng aming Panginoon. Salamat po sapagkat kami kabilang, Panginoon, sa inyo pong mga tinawag at tinirang. Bilang kami, Panginoon God, ay makabilang sa inyo pong kaharian, O God, sa darating na panahon. Dalangin po namin, Father God, na patuloy po ang bawat isa po sa amin, O God, ay tulungan niyo po kami, Panginoon God, na patuloy po, Lord, na sumunod sa inyo ng may pagmamahal, may kapakumbabaan, at may katapatan, O God. At ganoon din po yung aming mga mahal sa buhay, pamilya, kaibigan, kakilala at kapwa. Gamitin niyo po ang buhay ng bawat isa po sa amin upang kami po'y maging spokesperson niyo, Panginoon God. Maihayag po namin, Panginoon, sa aming mga kapwa at mga mahal sa buhay na wala pa pong tamang relasyon sa inyo, bagamat sila'y may relihiyon, pero wala pa pong tamang relasyon sa inyo, Panginoon, O God. Patuloy po, Lord, kami ay magkaisa at magkatulong-tulong upang patuloy po, Lord, ang mga taong ito na meron po kaming koneksyon. Sila po, Lord, ay madala po namin. Maakay po namin, O God, patungo sa tamang relasyon at pananampalataya upang maranasan din po nila ang buhay na walang hanggan na inyo pong iniaalay at ipinagkakaloob sa bawat isa po sa amin, O God. Salamat po, Lord. Dalayan ko po, Father God, sa inyo, Panginoon God, Lord, ang pamilyang ito, ang tahanang ito, Panginoon, O God. Hallelujah. Ang pamilya po ni Eliza, ang pamilya po nila Sister Lou, pamilya po nila Sister Merlin, ang pamilya po nila Sister Mylene, ang pamilya po nila Brother Tom, nila Sister Clarissa, nila Nanay Ine, O God, Lord. Dalayan ko po, Father God, ang pamilyang ito'y pag-isahin niyo po, O God. Patuloy niyo pong pag-alabin ang kanila pong relasyon pananampalataya, Panginoon God. Huwag niyo pong hayaan, Lord, na makagawa ang kaaway sa kanilang mga pamilya, Father God. Higit sa lahat, Lord, sila po'y makasama ko po't makatuwang, O God, sa patuloy po, Panginoon God, Lord, pag-akay, Panginoon, O God, pamamahayag ng inyong mabuting balita upang marami pa na mga pamilya at mga tao, Lord, ang makakilala at magsuko ng buhay sa inyo at sumunod sa inyo ng may kapakumbabaan. Salamat din po sa buhay ng pamilya po ni Sister Gina. Patuloy niyo po sa pagpalait, i-bless ang pamilyang ito, Panginoon God. Even po ang pamilya ng inyong lingkod, kayo po ang patuloy pong gumalaw at kumilos. Salamat po, Lord, Panginoon, sa gabing ito. Pinupuri po namin kayo, O God. Pinasasalamatan po namin kayo, Panginoon, sapagkat, Lord, muli po sa oras na ito, O God, kayo po'y aming naparangalan, kayo po'y aming napapurihan, at patuloy pong nahayag ang inyong kalooban, ang inyong salita, na patuloy po nagbibigay sa amin ng kalakasan, tibay at tatag ng pananampalataya, at patuloy na pinatitibay niyo po ang aming relasyon at pananampalataya sa inyo, Father God. Salamat po, Lord. We back to you all honor, all glory, all praises in Jesus' mighty name. Amen and amen.